Gawa ng modernong panahon, madali na para sa ibang tao na makita ang marangyang buhay ng mga taong nakakaangat. Bagaman may mga namo-motivate para mapasa kanila rin ang buhay na ganun, meron namang nagpapabaon sa utang o kaya naman kung ano-ano pang irresponsabling financial decision para makasabay sa ganung klaseng buhay. Nung kabataan ko po ay ganun din ako. Ang sobrang pagyayabang at pagnanais ko po. Nakainggitan ako ng mga katrabaho ko ang naging mitya para mamatay ang nag-iisang tao na naging sobrang mabuti sa akin. Aya, ikaw gayan. Opo, Chang. Ako nga po. Pasensya ka na, di kita nabukaan. Wala kasi yung antipara ko. Hindi ko mahanap eh. Nakatulugan kong suot yun. Malamang sa malamang si Aida ang nagtabi noon para sa akin. Hindi ko lang talaga mahanap. Ay, tulog pa po si Aida? Oo, kakasilip ko lang sa kwarto niya. Grabe, lakas pa nga ng hilik. Bakit nga? May usapan ba kayo? Merong lalakarin kayong maaga. Linggo ngayon, hindi ba? Abay, wala kayong pasok. Ay, opo. Wala nga po kaming pasok. Pero magbabayan po kami. Titingin po kami ng isusuot namin para po sa dibo ni Senyorita Isabel. Talaga? Wala siyang nabanggit sa akin Binigay niya rin ng buo yung sahod niya kahapon. Saan niya kaya kukunin yung pambili ng damit niya kung ganon? Baka po may ipon siya. Alam niyo naman po yon. Talo pa po niya ang langgam ko mag-impok. Nung nagpaulan po si Lord ng abilidad na mag-ipon at magtipid, gising na gising po siya. At nasalo niya pong lahat. Ikaw, tulog ka doon. Hindi po. Baka po nakapayong. Puro ka talaga kalokohan. Buti na lang at di mo nahawa na kalokohan ang pamangkin ko. Dahil kung hindi... Palalayuin niyo po ba siya sa akin? Abay, oo. Ang kaso gustong-gusto ka doon. Daig pa sa nakababatang kapatid ang tingin niya sa iyo. Kahit magkaedad lamang naman kayo. Kahit yata alokin ko yun ng 1 milyon para lamang layuan ka. Abay, hindi niya gagawin. Alam ko yun. Buti na lang talaga. At isa lang kayong humble na tagapitas ng sampagita. Kung may 1 milyon ka kasi, nako, wala na yung BFF ko. Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, higig-higi ka doon ipagpapalit sa pera. Ganong kanya kabahal. Naku ha, hindi po natin masasabi. Sa ngayon, oo. Wala pa kasi sa harap niya yung pera na kapalit ko. Pero kapag meron na at nariyan na sa harap niya, naku, ewan ko na lang. Money is the root of all evil, ika nga. At Chang, pasok na po ako ha. Didiretso na po ako sa kwarto niya. Ako na po ang gigising sa mahal na prinsesa. Sa sala nila Tia Sol at Aida, nakadisplay ang sandamakmak na certificate at medals ng matalikong kaibigan. Ni isang medal, ribbon or certificate ay wala ako. Lahat kasi ng talino, talaga namang sinalo niya. Pero ayos lang sa akin yon. Nasa akin naman, ang ganda. Bukod doon, tamad din talaga akong mag-aral. Bagaman matalik kaming magkaibigan at halos hindi mapaghiwalay. Sobrang magkaiba kami ni Aida. Para sa kanya, edukasyon ang susi para makaahon sila ni Tia Sol sa hirap ng buhay. Pero para sa akin, hindi yun ang susi. Ganda. Ganda lang. Pag nakapag-asawa ko ng mayamang lalaki sa tulong ng ganda ko, tsak, natapos na ang paghihirap ko. Yun po ang paniniwala ko. Ay, panggap siya oh. Bumangon ka na. Alam kong gising ka na, no? Nasa gate pa lang ako, naririnig mo na ako. Kaya nga, nakatalukbong ka ng kumot, di ba? May takip pa ng ulong sa tenga, oh. Parang timang. Aida, ano ba? Tara na.
Kailangan mauna tayo sa bayan. Buong barangay yung in-invite na senyor at senyora. Sigurado ako na buong San Isidro ang hindi magkakandaw-gaga sa paghanap ng magagandang maisusuot. Isabel Carian. Senyorita Isabel, ano? Ikaw wala ka talagang galang. Mamaya may makarinig sa'yo, lagot ka. Anong lagot? Tayong dalawa lang naman yun nandito. Sino naman magsusumbong sa akin? Sige nga. Ikaw? Bakit? Kaya mo ba akong isumbong? Siyempre hindi. Oh, hindi naman pala eh. Ang dami-dami mo pa sinasabi. Isa pa, si Isabel na rin naman yung nagsabi na Isabel lang naman ang itawag natin sa kanya. Kasi kababata naman natin siya, di ba? Oo nga. Pero yung utos pa rin ni na senyora ang pinakakailangan nating sundin. At utos niya na hindi natin pwedeng kalimutan kung ano ba talaga si senyorita at ano ba talaga tayo. Hindi ba? Langit siya. Tayo, mga hampas lupa lang. Hoy, kung yaman ang pagbabasihan, oo, pero kung muka, tayo ang langit. Ay, sorry, ako lang pala. Alam mo talaga ikaw? O ano, na-offend ka na naman. Huwag ka mag-alala. Mas maganda ka pa rin kay Isabel, ano? Pag yung pimples mo, pinagtuunan ng mga pansin at ginamot. Binila ng mga pangalis. 5 ligo na lang ang magiging laman ko sa'yo. Ano ka ba? Ay nako, bahala ka na nga dyan. Magbayan ka mag-isa mo. Ang sungit mo naman. Hoy, meron ka no? Ang hirap mong biruin ngayon eh. Kailan ka pa ba natutong masaktan sa mga joke ko, ha? Joke nga yun, di ba? Sanay na ako sa pagiging insensitive at pagbibiro mong below the belt. Below the belt ka dyan. Parang hindi mo naman alam na pambabarda yung love language ko, Aida. Tara na kasi, samahan mo na ako. Kailangan ko ng opinion mo eh. Kahit hindi talaga. Mas fashionista ka pa nga kay Senyorita Isabel, di ba? Kahit pikit, alam mo kung ano yung bagay at hindi bagay sa'yo. Aida naman. Oo na. Babangon na. 1 oras. Alis tayo pagkatapos ng 1 oras, okay? 1 oras? Grabe, ang tagal naman nun. Paano maliligo pa ako, pipili pa ako ng damit, mag-aayos, at minsan lang ako makikita ng mga tao na hindi mo kang gusgusin at hardinera. Wag na! Magilamos ka na lang. Pwede na yung suit mo. Kahit naman anong gawin mo mukha ka talagang hardinera, no? Dami mo kasing talim sa mukha. Joke lang yon. Baka mamaya magtampo ka na naman, ha? Oo na, sige na. Hindi na po maliligo. Basta uuwi tayo bago magtanghalian, ha? Nangako rin ako kay Chang na tutulong ako sa paggawa ng walis tingting na kailangan niyang matapos ngayon. Pagdating namin sa bayan, agad akong hinila ni Aida papunta sa nag-iisang gown rental shop sa lugar namin. Bago ko maitulak ang glass door nun, ay hinila niya ako palayo, dahilan para maunahan kami. Nang magnanay na wari ko'y nasa shop din para sa magarbong debu ni Isabel. Ano ba yun? Naunahan tuloy ako eh. Alam mo ikaw, pag yung magnanay talaga na yun, inaunahan ako sa pinakamagandang gown na meron sila. Kakalbuhin talaga kita. Aya naman. Anong aya naman? Ba't ganyan na naman yung tono mo? Parang may nagawa na naman akong malaking kasalanan eh. Gusto ko lang naman na mag-rent ng gown. Talbugad si Isabel. Maging pinakamagandang dalaga ron sa party. At baka doon ko na kasi makilala yung mayamang lalaki mapapangasawa ko na mag-aahon sa akin sa kahirapan. Ano sabi mo? Tatalbugan mo si senyorita? Paano mo gagawin yun gamit ang rented gown na kahit pinagsamang ipon natin yung pambayad, halatang pitpitsugin pa rin kumpara sa gown ni senyorita na gawa sa sikat at designer na taga-ibang bansa pa. Alam mo kung paano? Simple lang. Gamit ang ganda. Kahit anong mahal ng gown, pag pangit naman na nagsuot, papangit yon. Pero yung pipitsuging gown na maladyosa ang magdadala, hindi mahahalatang pipitsugin. Ay, yun naman pala. Kung sa mukha naman pala babase,
Sabi mo nga, di ba? Ikaw yung pinakamaganda rito sa atin. Alam mo kung ako sa'yo, magbistida ka na lang. Bistida? Ano ko? Magsisimba lang? Aida, sige na naman, kahit ngayon lang suportahan mo naman ako. Ito na yun eh. Ramdam na ramdam kong ito na yung make it or break it moment ko. Pagbuntong hininga ni Aida, wala na akong sinayang na oras. Agad ko na siyang hinila, papasok ng rental shop. Hoy, ano ka ba? Anong pinakamahal na gown ka riyan? Ba't yun ang hinahanap mo? May pambayad ka ba sa ganon? Magkano ba talaga yung budget mo? Huwag mo sabihin na yung binigay sa ating sahod kahapon, yun ang gagamitin mong pambayad. Sira ka ba? Hindi no? Ay nako, mabuti naman. Akala ko may ugali ka pa namang medyo mayabang. Kahit hindi kaya, igagapang talaga. Basta't magmukha ka lang mayaman. Senyorita, ikaw naman na wag ma-offend ha. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yung totoo, magkano ba talaga ang budget mo? 1,500 yung dala ko ngayon. Sige, pwede na yan. Doon tayo sa tigpa 500 na rack. Ayos na rin, no? Lakas mo magtanong kung nasan yung pinakamahal. 1,500 lang palang budget mo. Ibang klase ka talaga. 4,000 raw yung presyo ng pinakamagandang gown. Yung asin, wala kang mapupuna sa quality. Aida. Aida! Hoy, Aida! Alam kong naririnig mo ko ha. Huwag kang magbingi-bingihan dyan. Bes, ano ba? Sige na. Ayoko. Wala akong pera. Walang pera? Ikaw pa mawawalan? Ang dami-dami mong ipon, ano? Sige na. 2,500 lang naman eh. Babayaran ko rin sa susunod na sahod. Ay nako, narinig ko na yan. Sinabi mo na sa akin dati yan eh. Elementary pa lang, madalas mo na sabihin yan. Sa ilang ulit kong pagpapahiram sa'yo, maski isang beses, hindi mo naman ako binayaran. Tuwing humihiram ka, sinusulat ko na lang talaga sa tubig. Aida, sige na. Promise, last na talaga to. Sobrang last na. Babayaran ko to, kahit tubuan mo pa. Kung gusto mo, buong sahod pa ang ibibigay ko sa'yo. Basta tulungan mo lang ako ngayon. Magpaka-fairy godmother ka na lang sa akin. Sige na, tulungan mo na ako. Dagdag lista rin to sa plus point mo sa langit. Sige na naman. Fairy godmother? Ano ka? Si Cinderella? Parang gano'n na nga. Sabihin na nating oo. Si Cinderella mabait, masipag, mapagkumbaba. Hindi ka pwedeng ikumpara sa kanya, no? Ang pagkakapareho nyo lang, parehas kayong babae. Wag na nga, wag na. Dahil bang sinasabi, pwede mo naman akong diretsahin kung gusto mo. Diniretsa na nga kita. Wala akong ipapahiram sa'yo, Aya. Hindi ka naman nakikinig. Diretsuhin na ayaw mong umattend dun sa debut ni Isabel. Wala akong sinabing ganyan. Saan mo naman nakuha yun na ayokong pumunta sa birthday ni Senyorita? Para hindi mo ako kilala. Alam mo naman na hindi ako pupunta sa kahit saan o kahit anong okasyon pag hindi bago yung suit ko mula ulo hanggang paa. Tara na nga, uwi na lang tayo. Miss, pasensya na po Pasensya na talaga sa abala. Pakitago na lang yan. Bago pa ako makalabas ng rental shop, sumunod na sa akin si Aida. Agad akong nagtago sa likod niya at yumuko nang dumaan si Rhea na gaya namin nagtatrabaho rin sa mansyon ni na Isabel. Nung wala na sila, nagpanggap ako na walang nangyari at aalis na sana ulit sa shop nang hawakan ni Aida ang braso ko. Bitiwan mo nga ako, hindi na tayo bate. Hindi kita bate, ang damot mo sa akin. Pinagdadamutan mo na ako, parang hindi mo ako best friend mula kinder. Sandali nga, ano ba yun? May atraso ka ba kay Rhea? Magkano, Aya? Atraso ka agad? Hindi ba pwedeng ayoko lang siyang makita? Ayokong malaman niya
na dito ako kukuha ng isusut ko. Inggit yun sa akin eh. Lahat ng meron ako, gusto niya, meron din siya. Buong tapang ko pang nakipagtitigan kay Aida nung una. Kalaunan ay hindi ko na kinaya ang tahimik niyang pangkakastigo. Malalim akong huminga sabay tango. Talaga naman, makakatingin ka na sa akin eh. Alam mo na hindi ako bayolente ha, pero sobrang gusto na kitang kaltukan. Gusto kong buksan yung bungo mo nang makita ko kung anong laman yan. Paano ka nagkautang sa kanya? Kailan? Nung nakaraang linggo. Nakaraang linggo? Nanghiram ka rin sa akin nung nakaraang linggo, di ba? 2 beses, 500 nung una. Yung pangalawa, ganun din. Sige, ilakas mo pa. Ipadyaryo mo na lang kaya na marami akong utang para hindi ka na mahirapan na ipangalandakan. Gusto ko nang mag-walk out kay Aida sa rental shop pero di ko magawa. Dumaan kasi ulit si Rhea at nakita na ako. Gustuhin ko mang magtago, huli na. Bago pa ako matalakan ni Rhea at mapahiya, dali-dali ko nang inabot sa kanya yung 1,500. Sa pagkakaalala ko, ang layo pa ng Holy Week nun. Pero yung mukha ko, pang Biyernes Santo na yata. Aya? Oo na. Huwag mo na akong pagalitan. Ang sama-sama na nga ng loob ko eh. Hindi ako makakapunta sa birthday ni Isabel. Last money ko na kasi yun eh. Kasasahod lang natin, di ba? Saan napunta yung ibang sinahod mo? Sampa, di pinambayad ko rin sa ibang alam mo na. Huling-hulog ko rin sa cellphone ko kahapon. Paano ka ba kasi nagkautang kay Rhea? Tsaka, saan mo ginamit yung perang hiniram mo sa kanya? Hindi naman talaga perang-pera yung atraso ko sa kanya. Sandals at saka set ng kwintas at ikaw. Ha? Nung tinanong kita kung saan galing yun ang sabi mo sa manliligaw mo. Nagsinungaling ako sa'yo, Aida. Alam ko magagalit ka kapag nalaman mong umutang na naman ako eh. Ang ganda kasi ng damit na yon. Katulad ng bestida ni Isabel. Peke lang yung nakuha ko kay Rhea. Pero high quality na peke. Kumbaga class A. Hindi mapapansin na fake. Nung nakita nga ni Isabel na suit ko, akala niya raw original. O baka hindi niya napansin na peke kasi magaling ako magdala. Hay nako, Aya. Hindi ko na alam kung anong klaseng pagpapayo pa ang gagawin ko sa'yo. Hindi ka naman nagtatanda. Mas lalong hindi ka nakikinig. Aya naman, parang awa mo na. Bawas-bawasan mo na yung kakautang mo para lang mabili mga luho mo't may pagyabang sa mga tao sa paligid. Sinasabi ko sa'yo, Aya, isang araw, ipapahama ka ng ganyang gawain mo, ng ganyang ugali. Tatakpan ko na sana ang tenga ko nang mapansin ko ang tupi-tuping papel na inabot niya sa akin. Nang matanto ko na pera yon, dali-daling kumurba ang labi ko, sabay hablot nun sa kanya. Ay, sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis eh. Magkano to? 3,000? 2? Anong akala mo sa akin, milyonarya? 1,000 lang yan, Aya. Pambili ko nga dapat yan ng takong na ipapares ko sa bestidang plano kong isuot sa birthday ni Senyorita. Pero sige na, sa'yo na. Ikaw na muna ang gumamit. Hindi sayo na ha. Bayaran mo yan. Kailangan mong bayaran yan pag sahod. 1,000? 1,000 lang? Ano naman ang mabibili ko rito, bestida? O bakit ayaw mo ba? Siyempre, gusto. Hindi ka naman mabiro. Madiskarte naman ako eh. Kayang-kaya ko tong pagkasyahin. Magagawan ko to ng paraan. Teka lang, Aya. Si Chang may text. Naku, pinanguuwi niya na ako. Nahihilo raw siya. Hina-high blood yata. Kailangan ko siyang bilhan ng gamot. Ha? Hindi mo kailangan matalanta. Hindi mo rin kailangang itago yung perang pinahiram ko sa'yo. Bata pa lang ako nang mapagtanto ko na meron akong
hindi matutumbasan na communication skill o sa madaling salita ay magaling sa pambobola. Hindi ko alam kung paano ko nagagawa pero parati po kong napapapayag ang kung sino para ibigay sa akin ang pabor na kailangan ko. Imbis na simpleng bestida lang, pumayag yung bading na may-ari ng rental shop na paunahan ko muna ng 1,000 yung gown na kinuha ko. Yung kulang, pinangako ko na sa susunod na sahod ko na lamang ibibigay. Nung mga oras na yon, alam ko pong lubog na ako sa utang. At kahit dumating yung sunod na sahod, kalahati sa mga pinangakuan kong babayaran ko, hindi ko mababayaran. Pero sumigi pa rin ako. Masyado po akong umasa sa kasabihan na si Batman na ang bahala. I will cross the bridge when I get there. Masquerade po ang tema ng debut party ni Isabel at para damang-dama ko ang mala fairy tale na gabing yon, nangutang pa po ako sa Bombay ng pambayad sa sasakyan at driver na inarkila kong maghahatid sa akin sa party. Gaya ng ginawa ko sa ibang tao, pinangakuan ko rin yung Bombay na agad ko siyang babayaran sa araw ng sahod. Nasaan ka na ba? Magsisimula na yung party ni Senyorita. Hindi na kita mahihintay. Kailangan ko nang pumasok sa loob. Pinapapasok na kami sa loob. Wait lang, ano ka ba? Malapit na ako. Malapit ka riyan. Wala naman ako nakikitang tricycle eh. Si Rhea, kasama mo pa? Oo, kaso nagpupumiglas na eh. Gusto nang pumasok. Nasaan ka na ba kasi? Naglalakad ka ba? Ay nako, ang arte-arte mo kasi kanina. Sinasabay na kita eh. Ang sabi mo mauna na ako. Nakakahiya kina senyora. Ang dami mo naman talak. Nandito na ako, pababa na po. Napasa po na lang ako sa noo ng pagtigil ng sasakyan hindi pa ako pinagbuksan ng driver. Mahina ko siyang sinitsitan. May pagtatanong sa mata niya akong tinapunan ng tingin. Kuya, yung pinto. Kuya, yung pinto po. Hindi ba kasama naman sa bayad ko sa iyo yung pagdating natin sa mansyon? Mauuna kang lumabas, tapos ipagbubukas ako ng pinto at aalalayan? Kung hindi sinabi sa akin ng driver na hindi raw siya bababa, hindi niya ako pagbubuksan ng pinto kasi binarat ko raw siya at baka perpekto na ang gabing yon. Kahit na ganun ang nangyari, pinilit kong wag magwala sa inis. Nang mamukaan ako ni Rhea at ni Aida paglabas sa mamahaling sasakyan, agad nila akong nilapitan. Ay wow! Ang ganda naman ng sasakyan to, pang mayaman. Pang Senyorita Isabel yung level. Bakit may ganito ka? Saan mo ito nakuha? Aida, may dala kang camera, di ba? Kaya pa naman siguro ng oras natin. Picturean mo naman ako. Oo, sige, teka lang. Hindi pwede. Ano? Bakit naman hindi? Ilang picture lang naman ah. Tsaka mabilis lang naman. Hindi nga pwede. Mamaya, magasgasan mo pa yan. Hala, grabe ka naman. Ang damot-damot mo naman. Hindi naman yan sa'yo. Hoy, sino may sabing hindi sa akin ang sasakyan na to? Aya, ibig mong sabihin, sa'yo ang sasakyan na to? Kailan pa? Paano ka nagkaroon ng mamahaling sasakyan? Huwag mo sabihin, nakahanap ka na ng mayamang mapapangasawa. Sino? Paano? Kailan? 2 araw lang naman tayong hindi nagkita. Ngayong gabi, akin ang sasakyan na to. Nirentahan ko to ng 10 oras. Ano? Saan ka kumuha ng pera mo, Aya? O siya, mauna na ako, Aida ha? Diyan ka na sa mayabang at feeling mayaman mong kaibigan. Lahat naman ng gamit galing sa utang. Hoy, anong sabi mo? Ilakas mo nga. Sabihin mo nung nakaharap sa akin nang mapadugo ko yung uso mo. Kung hindi ako pinigilan ni Aida, malamang nahila ko na ang buhok ni Rhea at nagkapunit-punit na ang bulaklaki niyang bestida na maski bubuyog aayawan sa pangit. Aya, breathe in.
Breathe out. Yan. Huwag kang magpapaka-stress sa bruhang yon. Bawal kang ma-stress. Baka mamaya pumangit ka at hindi na ma-ROI lahat ng ginastos mo sa gabing ito. ROI? Return of investment? Paano ka magkakaroon ng return of investment, ha, Aya? Saka na. Mamaya na. O di kaya ay sa ibang araw mo na lang ako usisain, ha? Hindi ako pwede ma-stress talaga ngayon. Papangit ako. Kanina ko pa sinasabi, hindi mo ba naririnig? Teka lang, Aya. Tama ba ako ng iniisip? Kung nababasa mo yung isip ko, pues ako, walang kakayahang gawin yan. Nagpapadala ka na naman sa pantasya mo na makabibingwit ka ng mayamang taga-syudad. Yung mag-aahon sa'yo sa hirap matapos mo mabigani gamit yung ganda mo. Aya naman. Ito mga arte mong to, galing to sa utang, di ba? Nagpabaon ka lalo sa utang para sa delusyon mo. Hoy, delusyon ka riyan. Hindi simpleng pagdidelusyon lang ang ginagawa kong to, no? Diskarte ang tawag dito. Teka, wala ka bang tiwala sa akin sa ganda ko? Bes naman, ilang mayamang kaibigan ni Senyorito ang sinubukan mong pagpapansinan. Walang pumansin sa'yo, di ba? Alam mo, sige na. Saka na natin pag-usapan to. Enjoyin na muna natin ng party. Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong mahawak-hawakan. Bawal ka ma-stress, di ba? Papangit ka. Huwag ka na magalit. Nasabi ko lang naman yung sinabi ko kasi gusto ko na magising ka na sa katotohanan, Bes. Yung bang matauhan ka? Ma-realize no, na wala tayo sa loob ng pocketbook na kinalolokohan mo. Alam mo, Aida, itaga mo to sa bato. Itong ganda at sexy ko, ito yung magiging tulay para makaalis ako sa pagiging hardinera at katulong lang. Pag nakaahon ako sa hirap, gawa ng diskarte kong to, huwag kang umasa na makakakuha ka sa akin ng tip, ha? Galit kong iniwan sa may gate si Aida. Madalas niyang nakukuha ang inis ko sa pangre-real talk niya. Pero noon lang ako nainis sa kanya na para bang may lalabas na talagang usok sa ilong ko. Kahit nakita ko na yung magarbong ayos ng mansyon at natikman na rin yung tamis at kakaibang hagod ng champagne na inabot sa akin pagpasok. Hindi pa rin nawala ang inis ko. Pag-ubos ko ng champagne, nagpalinga-linga ako. Pero imbis na yung server, isang poging lalaki na naka-gray na suit ang nakadaop ko. Lord, sign naman dyan, please. Sobrang kailangan ko po ng sign galing sa'yo. Alam niyo naman na hanging bayat red na ako sa rami ng utang ko, di ba? Kung siya po yung blessing na nakatanda na sa akin, magbigay po kayo ng sign. Excuse me, miss? Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sorry po. Sobrang sorry po na medyo nag-doubt po ako kung nag-i-exist pa ba talaga kayo. Ngayon pong alam ko na, hindi na po ako magda-doubt. Miss? Ano po yan, sir? Sir? Ang ibig ko pang sabihin hindi ko alam kung anong pangalan mo eh. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo, kaya sir. Adam. Adam ang pangalan ko. Adam? Kung ikaw si Adam, ako naman si Eve. Hello. Hello, sorry. Sobrang sorry talaga ha. Pwede ko ba munang mahiram yung kaibigan ko, sir? Hindi, bawal. Adam, sabihin mo bawal. Magpaka-possessive ka. Sabihin mo na gusto mo ko. Sa'yo lang ako buong gabi. Nakakailang hakbang pa lang kami palayo kay Adam. Nagpumiglas na ako at pilit na promeno. Nang makita ni Aida ang galit sa mukha ko, imbis na hayaan akong bumalik sa lalaking tsak na nahuhumaling sa akin, kinaladkad niya lang ulit ako palayo. Binitiwan niya lang ako. Nung nasa parte na kami ng mansyon na di gaanong dinadaanan at pinupuntahan ng ibang bisita. Aida, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ano ba sa tingin mo ginagawa mo, ha?
Aha, alam ko na. Nakita mo kung paano ako tignan ni Adam. Gusto niya ako, di ba? Sobrang gusto-gusto. Para bang love at first sight. Nagpapakakontrabida ka sa love story namin. Kasi hindi mo matanggap na sa kauna-una ang pagkakataon. Eh ako, yung tama. Ikaw ang mali. Na yung plano ko ang gumagana. Kung matino at disenteng lalaki si Adam, kung talagang gusto ka niya, na love at first sight siya sa'yo, nanobyahin ka niya at papakasalan. Maniwala ka sa akin, Aya. Ako pa mismo ang unang ko-congrats sa'yo. Pero hindi. Hindi si Adam yung Prince Charming on Knight in shining armor na kailangan mo. Teka nga, ano bang ibig mong sabihin? Si Sir Adam. Hindi ito yung unang beses niya rito. Nung unang beses siyang bumisita rito, wala ka. May sakit ka nun eh. Teka nga, gusto mo rin ba si Adam? Ano? Hindi ko siya gusto. Makinig ka kasi muna sa akin. Hindi. Lelang mo. Sinong inuuto mo? Hindi gusto? Eh halata namang nagsiselos ka at nagbabakod. Aya, subukan mo lang, Aida. Subukan mo lang pumapel at sirain yung pagkakataon ko. Makakatikim ka sa akin. Hindi lang pagkakaibigan natin na sisirain ko. Pati mukha mo, idadamay ko. Idadamay ko talaga. Dala ng gulat, gawa ng masasakit na pinagsasasabi ko sa kanya. Wala nang nagawa si Aida, kundi hayaan na lang akong bumalik kay Adam. Dahil kay Adam, nawalan na ako ng pake sa party ni Isabel. Naalis lang ang atensyon ko sa kanya nang marinig ko ang nakakalulang halaga ng alahas na niregalo sa kanya ni Senyor at Senyora. Hindi bagay sa'yo. Yung diamond necklace ni Senyora Isabel? Hindi bagay sa akin? Oo. Talagang hindi yung mabagay sa akin. Morena kasi ako eh. Pag morena, mga gold daw yung bagay. Kasi yung parang silver o white gold. Eh hindi. Yung mainggit. Ano ka mo? Huwag mong i-deny. Kitang-kita ko sa mga mata mo. Naiinggit ka kay Isabel. Halata na gusto mo na kung ano ang meron siya ay meron ka rin dapat. Parati akong sinasabihan ni Aida na para raw akong open book. Ang dali-dali ko raw pong basahin. Hindi ako naniniwala na ganun ako. Pero dahil sa sinabi sa akin ni Adam, napaisip ako na baka totoo nga. Bago niya pa ako mainsulto, dahan-dahan at pasimple na akong pumaatras. Pero bigla niya akong hinarap. Saan ka pupunta? Na-turn off ka ba? Kasi inggitero ako. Oo na. Inggitero na ako kung inggitera. Mayabang na rin. Kahit wala naman talaga ako may pagyayabang. Pero di ba, human nature yon. Yung gusto ng magagandang bagay, marangyang buhay. Hindi naman masamang magaganda ganun, di ba? Kasalanan ba na mainggit ako kay Isabel? Na meron ng lahat-lahat? Habang ako... Pag mag-asawa na tayo, ibibigay ko sa iyo ang lahat-lahat ng gusto mo. Bibilang kita ng mga alas na mas mahal pa kaysa sa alas na niregalo kay Isabel. Malapad akong napangiti. Wala pa man din, nai-imagine ko na kung anong gagawin ko sa yaman na magkakaroon ako matapos akong pakasalan ni Adam. Bibili ako ng bag, yung Hermes na mamahalin, magagandang dress at iba't ibang alahas. Habang nagbabalot ako ng mamahaling gamit, babalikan ko lahat ng nang-api sa akin sa probinsya. Papatayin ko sila sa inggit. Sa kalagitnaan ng pagpapantasya kong yun, naramdaman ko ang pagpulupot ng braso niya sa bewang ko. Dahan-dahan yung bumaba sa pang-upo. Kahit hindi ako komportable sa kinikilos niya nung una, gusto ko lang talagang tumutol. Tiniis ko. Pinilit ko ang sarili ko na magpanggap na walang problema na hawakan ako ni Adam sa iba't ibang parte ng katawan ko. Ano? Ayaw mo na? Ang hina mo naman.
Lasing na kasi ako eh. Hilong-hilo na ako, hindi ko na kaya. Uuwi na ako, gusto ko nang umuwi. Akong bahala sa'yo. Pababayaan ko ba naman ang future misis ko? Ano? Future Mrs.? Ako? Seryoso ka ba? Talaga bang gusto mo kong pakasalan? Oo. Sobrang seryoso. Alam mo kung tutuusin na love at first sight ako sa'yo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Iniisip mo bang binobola lang kita? Hindi, naniniwala ako sa'yo. Sobrang naniniwala. Sinisigurado ko lang na hindi ako nag-i-imagine lang na may ibig sabihin tong gabing to. Meron nga, Aya. Kaya inumin mo na to. Maniniwala lang ako na may ibig sabihin din sa'yo ang lahat ng to pag ininom mo na to. Pero hindi ko na talaga kaya eh. Lasing na talaga ako. Ako na nga bahala sa'yo eh. Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Pero parang wala naman. Ang arte-arte. Akala mo kung sino maganda. Amoy lupa naman. Excuse me, anong sinabi mo? Sinong amoy lupa? Hindi ba obvious? Alangan namang ako. Siyempre ikaw. Amoy lupa ka. Akala mo ba wala akong ideya na nagpapanggap ka lang? Na hindi ka naman talaga mayaman? Na plano mo lang akong gamitin para... Agad kong nilingon ang may-ari ng kamay na sumampal kay Adam. Pagkakita sa nanggagala'iting si Aida na plano pang iduro si Adam, taranta ko na siyang hinila paalis sa party. Bitiwan mo nga ako, Aya! Diyos ko naman! Binapastos ka ng siraulong yun, ayos lang sa'yo. Ganun ka ba kadesperada? Na magustuhan ka niya, ha? Na maging nobya niya? Aya, makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng pambobola ang ginawa niya sa'yo o pa nga akong pinagsasasabi. Pero wala siyang tototohanin doon. Hindi ka niya pananagutan. Playboy yun eh. Manyak na playboy. Kung sa tingin mo na mayamang lalaki lang ang susi para makaahon ka, di oo na. Hindi na ako kukontra. Pero wag si Adam. Maghanap ka ng iba. Yung afam na lang na sinasabi mo. Ganun na lang ang nobyuhin mo. Maniwala ka, ipapahamak ka lang ni Adam. Gagawang ka lang niya ng masama. Paano mo nasasabi yan? Paano ka nakakasigurong ganun nga siya? Kasi, nung unang kita namin, binastos niya na rin ako. Hinipuan niya ako. Ewan ko ba sa lalaking yun? Ang taas-taas ng tingin sa sarili. Porke mayaman, akala niya, sasambahin siya ng lahat. Doon siya nagkakamali. Pero mabait naman siya. Nung una mabait siya. Baka nainis lang yun sa pagpapakipot ko sa kanya. Kaya niya nasabi yung nasabi niya sa akin. Parang ako, di ba? Kilala mo ko. Parang galit at irritable kung ano-ano ang mga nasasabi ko. Pero hindi ko naman talaga minimin yun. Pag binigay ko na sa kanya yung gusto niya. Aya, mag-isip ka nga. Pag binigay mo sa kanya yung gusto niya, yung sarili mo, wala na, tapos na. Hindi ka na niya pagtutuunan ng pansin. Baka nga kahit tignan hindi na rin niya gawin sa'yo. Pero Aida, kailangan ko siya. Para makaahon sa hirap, ganun ba? Alam ko yun. Pero Aya, iba na lang. Ibang lalaki na lang na mayaman ang asawahin mo. Yung totoong gusto at mahal ka. May ganun naman Pero Aida, hindi mo ako naiintindihan. Ano bang ibig mong sabihin? Aida, baon na ako sa utang. Kumamot si Aida sa ulo niya. Malalim siyang bumundong hininga. Tinignan niya ako na para bang wala nang bago sa inamin ko. Sa ikalawang pagkakataon, humugot si Aida ng hangin sa baga at tumango-tango. Oo na ako nang bahala. Ipapagamit ko sa iyo yung ipon ko. Pero bayaran mo ko, ha? Magkano ba ang kailangan mong bayaran sa taong naghahabol ng singil sa iyo? 5,000? 10,000? Ay nako, walang imik.
Ano, hindi rin? Diyos ko, mas malaki pa ba? Ano, 15,000? Aya, wala akong ganun kalaking pera. Yung ipon ko, kulang-kulang 10,000 pa lang. Ano kaya, Aida? Si Tia Sol kaya? Ay naku, wala rin yun. Maliit lang ang pensyon na natatanggap niya. Saktong-sakto lang para sa mga personal niyang bayarin at maintenance. Aida, anong gagawin ko? Natatakot ako. Tulungan mo ko, please. Sabi pa naman ni Amir. Ano? Kay Amir ka humiram ng pera? Hindi ba't kilalang ano raw yun? Ano nga tawag doon? Yung may pating? Teka, loan shark. Pag hindi siya nabayaran sa loob ng 1 linggo, dumodoble yung interes, di ba? Oo, pero akala ko kasi Akala mo ano? Akala mo talaga? May makikilala kang mayamang lalaki na lulutas ng problema mo? Magbabayad sa mga pinagkakautangan mo? Ay nako. Aya naman. Ano ka ba? Aida, wag ka na nga magalit. Natataranta na nga yung tao, dumagdag ka pa. Tulungan mo na lang ako dito. Pakiusap naman. Magkano ba yung inutang mo kay Amir? 20,000. Ha? Hindi kita marinig. 20,000? 20,000? Diyos ko, Aya. Sa rami ng maling desisyon na nagawa mo sa buong buhay mo, ito na yung pinakamali. Yung pinaka as in. 20,000? Anong iniisip mo? Magkano yung tubo sa'yo sa 20,000 na hiniram mo? 5,000. Pag hindi ko yun nabayaran sa Sabado, magiging 30,000 na kagad yun, Aida. Tulungan mo naman ako. Paano na to? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Biyernes. 5 araw. Teka, may 5 araw pa. Hindi ko alam kung paano. Malamang sa malamang malaking himala ang kailangan natin pero susubukan ko na matulungan ka sa abot na makakaya ko. Noon ko pa po alam na totoo at mabait na kaibigan ko si Aida. Pero nung sinabi niya yun, lalong namulat ang mga mata ko na wala na talaga akong mahahanap na tulad niya na ganong kabait. Hindi ko man sinabi sa kanya pero sa isip ko, pinaplano ko po na pagdalampasan ko ang pagsubok na yun kay Amir, talagang magbabago na ako. Magli-live within my means na po ako. Isang araw, bago yung nakatakdang due ko kay Amir, biglang hindi pumasok si Aida. Nakaramdam ako ng kaba. Napraning ako at kung ano-ano ang iniisip. Pagkatapos ng trabaho sa mansyon, agad akong dumiretso kina Aida. Aida, buti naman nasaktuhan kita. Medyo kinakabahan na talaga ako Akala ko kasi pinagtataguan mo na ako. Ano, may nahanap ka ba? May dadilihensyahan akong 5,000. May 10,000 ka, diba? Tas sabi mo kakausapin mo si Chang Sol mo kung may kakilala siya. Aya, sorry. Hindi na kita matutulungan. Si Chang kasi, inatake. Sorry talaga ha. Sorry, yung perang sinabi ko na ipapahiram ko sa'yo. Nagamit namin. Nagamit? Sorry? Anong nagamit at sorry ang pinagsasasabi mo dyan, Aida? Hindi pwede. Ikaw na nagsabi. Loan shark si Amir. Pag hindi ko nabayaran bukas yun, lolobo na lolobo yung utang ko. Mababaon ako. Pag lumaki yun, baka kung anong gawin niya sa akin. May sabi-sabi pa man din na nung may nanghiram sa kanya tas hindi nakabayad at lumaki, kinuha raw ni Amir yung dalaginding na anak. Yun yung pinambayad sa utang. Gusto mo ba na mangyari rin sa akin yun, ha? Naibenta rin ako. Siyempre hindi, Aya. Pero naipit ako Napasama si Chang. Alangan namang hayaan ko si Chang na mamatay, di ba? Oo, hindi sana yun ang ginawa mo. Alam mo naman na pinangako mo sa akin yung pera, di ba? Tas ginalaw mo. Matanda na ang Chang mo. Ilang taon na lang naman talagang kukunin na siya ni Lord. Sana hinayaan mo na lang na mapaga.
Malakas akong sinampal ni Aida. Lalo akong nagalit. Imbis sampal din ang iganti, hinila ko ang buhok niya nung una. Nanlalaban pa siya. Ginagantian niya ako ng sabunot. Sinasangga niya yung paghahampas ko sa kanya. Matapos kong maramdaman na hindi na siya lumalaban, tinigilan ko na rin siya. Naiwan kaming nakabulagta sa harap ng bahay nila. Ilang minuto rin kaming walang imik hanggang sa marinig ko ang paghagulgol niya. Tama si Chang. Hindi talaga kaibigan ang tingin mo sa akin. Tanga at ututo. Yun ang tingin mo sa akin. Ginagamit mo lang ako para makuha mo yung gusto mo. Aya, alam ko naman yun eh. Nararamdaman ko yun. Napapansin. Hindi ako tanga. Pero wala, kahit ganyan ka, kaibigan pa rin talaga ang tingin ko sa'yo. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Salamat at sinabi mo lahat ng pinagsasabi mo kanina. Sa wakas na tauhan na rin ako. Ayoko na. Pagod na akong maging kaibigan mo. Pagod na akong ayusin lahat ng gusot sa buhay mo na ikaw rin naman na may gawa. Kung nagpakumbaba ako at nagsorry, baka nagkaayos pa kami, pero wala. Masyadong mataas ang pride ko. Kung ayaw niya na akong maging kaibigan, ayoko na rin siyang maging kaibigan. Habang naglalakad ako pauwi, dasal ako ng dasal na sana ay makahanap ako ng paraan para maayos ang malaking gusot na pinasok ko. Nang makita ko si Senyorita Isabel na naghihintay sa tapat. Kailangan niya raw ng tulong. Hindi pa sumagi sa isip ko na gawin ang nagawa ko. Nagawa ko na lang yun nang makita ko ang alahas niya. Oo, panyero. Ninakawan ko si Senyorita Isabel. 2 gintong kwintas ang ninakaw ko sa kanya. Marami naman siyang alahas. Buong akala ko po, hindi na niya mapapansin na nawalan siya ng alahas. Pero matapos ang halos 1 linggong kapayapaan sa buhay ko, matapos kong mabayaran si Amir gamit yung perang nakuha ko sa pinagbentahan ko ng alahas sa kabilang baryo, ginulat po ko ng balitang napansin na ni Senyorita na may nawawala siya na alahas. Aya! Aya! Hoy, halika nga rito! Dito, dali! Ha? Bakit? Yung tiyahin ni Aida, kailangan daw ng operasyon sa puso, di ba? Kasi pag hindi, pwedeng ikamatay niya na pag inatake siya ulit. Oo. Bakit? Bakit mo natatanong sa akin? Sabi sa inyo si Aida yun. Sa lahat na nagtatrabaho dito sa mansyon, siya yung may malaking pangangailangan. Rhea, ano bang pinagsasabi mo? Baka may makarinig sa'yo. Maniwala pa sila. Oh, bakit hindi? Alam kong kaibigan mo siya. Sanggang dikit kayong dalawa, di ba? Pero kung ako sa'yo, hay nako, lalayo na ako sa magnanakaw na yun. Baka mamaya madamay ka pa sa galit ni senyora. Family heirloom daw yung ninakaw ni Aida kay Senyorita Isabel. Hindi raw titigil sila senyora hanggat hindi daw nababawi yung kwintas na yun. Nasabi na ba kung anong itsura ng kwintas na nanakaw kay Senyorita Isabel? Saka paano niyo ba nasabi na si Aida nga ang gumawa nun? Bukod kay Senyorita, siya yung huling nakapasok sa kwarto ni Senyorita nung may inutos sa kanya. Kaya ayun. Bakit, Aya? May alam ka ba? May iba pa bang pwedeng pagsususpetsahan? Sino? I-share mo naman. Naku, Rhea, mahirap magturo Itigil mo na rin yung pagtuturo mo. Baka ikapahamak mo yan. Baka malintikan ka pa. Kung meron mang malilintikan sa mga nagtatrabaho dito sa mansyon, si Aida yun, hindi ako. Nang mapansin ni Rhea na wala akong interes, naigiit si Aida sa pagkawala ng kwintas ni Senyorita na ako naman talaga ang may gawa. Yung ibang kasamahan na lang namin ang chinismisan niya. Dahil sa nawawalang kwintas, maaga kaming pinauwi
at hindi na pinagtrabaho pa. Aya! Aya! Aya, nandiyan ka ba? Aya, please! Kausapin mo ko! Harapin mo ko, Aya! Nung una, plano ko sanang magpanggap na walang tao sa bahay, na wala siyang naabutan. Pero sa takot ko na baka magmukha kong guilty, napilitan akong harapin ang takot at napaparaning na si Aida. Ano bang ginagawa mo rito? Ba't ka nang gugulo? Tinapos mo na yung pagkakaibigan natin, di ba? Ikaw na rin yung nagsabi na ayaw mo na akong makita. Kaya bakit? Kilala mo ko. Bukod kay Chang, ikaw yung pinaka nakakakilala sa akin. Alam mong hindi ko yun magagawa. Kahit gaano pa ako kadesperadong magkapera. Hindi ako magnanakaw. Hindi ko pagnanakawan ng amo natin, Aya. Sige na. Anong sige na ang pinagsasabi mo? Anong gusto mong gawin ko? Akuin ko yung kasalanan mo? Sabihin ko na ako yung nagnakaw sa kwintas? Dun sa family heirloom pala nila senyorita? Mariin ako napapikit. Taranta kong tinalikuran si Aida matapos kong marinig ang pagsinghap niya. Palaging sinasabi sa akin ni Chang na sa sariling bibig daw nahuhuli ang isda. At tama siya. Ano? Huwag ka na magmaang-maangan, Aya. Nadulas ka na eh. Ikaw ang may gawa, di ba? Ikaw yung nagnakaw kay Senyorita Isabel. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam dyan, Aida. Inosente ako. Wala akong ginagawang ganyan. Bakit ko naman gagawin yon? Aya, kilala kita. Kung ako hindi kayang gawin yon, ikaw oo. Kayang-kaya mo. Si Amir, hindi mo na siya pinoproblema. Paano mo naayos yung problema mo sa kanya? Paano mo nabayaran yung utang mo sa kanya? Pwede ba, Aida? Kung pumunta ka lang dito para i-frame up ako, umalis ka na. Ikaw ang muling pumasok sa kwarto ni Senyorita. Oo nga. Ako nga yung huling pumasok sa kwarto ni Senyorita. Pero, pwede naman na biktima lang ako ng bad timing. Pwede namang matagal na yung nawawala. Pero ngayon niya lang napansin, ako lang talaga ang nasaktuhan. Aida, naririnig mo ba ang sarili mo? Tingin mo ba may maniniwala sa mga pinagsasabi mong yan, ha? Wala. Mas lalo ka lang nagmumukhang guilty. Tunog nagpapalusot. Ba't hindi mo masagot yung tanong ko? Paano mo nabayaran si Amir? Saan ka kumuha ng pera? Paano natapos yung problema mo sa Bombay na yon? Kung hindi ka haamin, siya ang pahaaminin ko. Binigay mo ba sa kanya yung kwintas? Pwede naman, di ba? Si Amir ang susi para lumabas ang totoo. Kaya kakausapin ko siya. Kunot noo kong pinanood ni Aida matapos kong ilabas ang phone ko. Ilang segundo matapos kong i-dial yung number ni Senyorita Isabel, narinig na namin yung boses niya sa kabilang linya. Senyorita, may kailangan po kayong malaman. May kailangan po akong sabihin sa inyo. Kilala ko po kung sinong kumuha ng kwintas nyo. Umamin po siya sa akin. Umamin po sa akin si Aida na natuksuro po siya dala ng pangangailangan niya ng pera para sa operasyon ng tiyahin niya. Hoy Aya, ano ba? Ano sa tingin mo ginagawa mo? Ganito ka na ba kalala? Ganito ka na ba kasama? Talagang wala ka nang sinasanto. Bago pa maagaw sa akin ni Aida ang cellphone, pinatay ko na ang tawag. Gulat na suminghap si Aida matapos kong ilabas ang kwintas na siyang heirloom ni na senyora at pinakagusto nila na mabawi. Hayop ka, Aya! Hayop ka! Napakasama mo! Paano mo to nagawa sa akin? Hayop ka! Lagi ako mabait sa'yo. Tinuring kita na parang kapatid. Napakawalang hiya mo! Patawarin mo ko, Aida. Maniwala ka. Wala akong plano na ipasa sa'yo ang susi. Pero hindi ako pwedeng makulong. Ayokong makulong. Nakaturo naman sa'yo ang lahat ng ebidensya. Ikaw na lang ang umako. Promise,
Akong bahala kay Tia Sol mo. Hindi ko siya pababayaan. Kung kailangan kong ibenta ang sarili ko para maipagamot siya, gagawin ko. Basta takuin mo lang ito. Alanganin na yung lagay ni Tia Sol, di ba? Ginawa mo ng lahat para magkapera ka. Pero wala. Wala ka pa rin makuha. Masyado ka ma-pride. Hindi ko kayang sikmurain yung trabahong ganon. Aida, promise. Alam kong marami kang dahilan para wag maniwala sa akin. Pero parang nanay ko na si Tia Sol. Hindi ko siya ipapahamak. Gagawin ko ang lahat para maipagamot siya. Punong-puno ng desperasyon kong hinawakan ang kamay niya. Matapos niyang mabasa yung text ni Amir na interesado ito sa isang gabi ko. Unti-unting natibag ang pagdududa niya sa akin. Talaga bang ipapagamot mo si Tia Sol? Hindi mo ba ako inuuto na naman? Promise, Pexman, sumpa man, Aida. Mamatay man ako. Hindi kita niloloko. Napuno ng pagkataranta ang dibdib ko pagkakita ko sa paparating na pulis mobil. Paulit-ulit kong niyugyug ang kamay ni Aida na hawak ko. Sakto pagtigil nun sa tabi namin. Bumulong sa akin si Aida. Siguraduhin ko raw na gagawin ko ang pinangako ko. Kung hindi, gagawin niya raw ang lahat para masingil ako. Buong akala ko po, panyero, ay mabubunutan na ako ng tinik sa dibdib pag naaresto na si Aida matapos niyang akuin ang kasalanan ko. Pero hindi. Hindi ko makakalimutan yung bigat ng dibdib ko nung araw na yon. Habang sinasakay siya sa mobil, mas sinasakal po ko ng pag-aalala. Ilang beses akong nakaramdam na parabang yun na ang huli naming pagkikita. Hindi ko po inasahan na tama ang kutob ko na yon. Hayop! Mga hayop! Anong ginawa niyo sa pamangkin ko? Anong ginawa ninyo? Mga wala kayong puso! Pagbabayaran niyo ito! Sisiguraduhin ko na pagbabayaran niyo ito! Aida, pamangkin ko! Anong ginawa nila sa'yo? Sinong may gawa nito sa'yo? Sinong may kasalanan? Sabihin mo sa akin, sisingilin ko sila. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na pagbabayad ng lahat ng taong may gawa nito sa'yo. Tiyang, tama na po. Kumalma na po kayo. Baka pumapaan ako eh. Baka pumapasama kayo, tatakihin na naman. Aya, ipaintindi mo sa akin kung ano nangyari. Ikaw raw ang kasama ni Aida nung naaresto siya. Ikaw raw yung nagsumbong sa kanya. May katotohanan ba ang narinig kong yun? Ano? Sumagot ka. Sagutin mo ako. Gusto kong malaman. Opo. Ako nga po yung nagsumbong kay Aida, pero Tiyang, hindi ko naman po alam na ganito po mangyayari. Nang lumapit siya sa akin at umamin, ang gusto ko lang po ay matapos na at matama ang pagkakamaling nagawa niya. Aminado po si Aida na maling-mali yun. Kaya nga siya sumama sa mga pulis. Pero hindi po sumagi sa isip namin na mapapatay siya, maniwala po kayo. Yun ang sinabi ko. Yun lang talaga ang alam ko. Wala na po akong ibang alam sa nangyari. Pagyakap ni Tia Sol sa malamig na bangkay ni Aida, bahagyang nahawi yung puting kumot na tinabo nila sa katawan ng matalik kong kaibigan. Pagkakita ko sa malaking sugat sa noo ni Aida, agad na akong nag-iwas ng tingin. Sa loob ng ilang segundo kasi na napatingin ako sa kanya, parang nakita ko kung paano siya pinahirapan. Nagkaroon daw ng riot at gulo sa loob ng bilangguan nung gabing dinala si Aida dun sa kulungan. Inabot daw siya ng malas kaya nadamay. Yung kaguluhan daw na yon ang dahilan
ng pagpanaw ni Aida. Pero hindi naniniwala si Tia Sol. Pagkakita ko sa katawan niya, hindi ko maiwasang hindi rin maniwala. Galit na galit si Senyora. Marami silang pera. Hindi rin basta-basta. Hindi imposible na baka may kinalaman nga sila sa biglang pagkamatay ni Aida. Matapos mailibing ni Aida, nagpatuloy ang buhay ng halos lahat ng tao sa barangay namin. Sa loob lang ng 1 linggo, nakapag-move on na ang halos lahat, maliban na lamang kay Tia Sol na nagluluksa pa rin. At sa akin na unti-unti nang kinakain ng konsensya. Aya, anong ginagawa mo rito? Saka ano yan? Bakit may dala kang bag? Mga gamit ko po ito. Naisip ko pong dumito muna. Ako po muna mag-aalaga sa inyo habang hindi ka pa po ayos. Alam ko po na hindi ko mapapalitan si Aida at yung pag-aalaga niya. Pero, hayaan niyo lang po ako. Para rin ano, Iha? Para ano? Wala po, payag po ba kayo? Pumayag na po kayo. Kung hindi po kayo papayag ngayon, bukas paggising nyo nandito na naman po ako. Araw-araw ko po kayong kukulitin hanggang sa pumayag po kayo na alagaan ko po kayo. Sigurado ka ba, Iha? Oo naman po. Sigurado po ako na gusto ko kayong alagaan. Nagagawin ko ang lahat para kalinghain kayo. Nangako rin po kasi ako kay Aida na gagawin ko to. Ikaw naman, oo. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Oo na, payag na ako. Ayos na sa akin na alagaan mo ko. Pero talaga bang ayos lang sa'yo na dito ka sa bahay kasama kami? Kasama si Aida. Nakatingin siya, oh. Hindi niya lang sinasabi sa akin kung bakit pero galit siya. Galit na galit sa'yo ang pamangkin ko, Aya. Bakit? Ano bang kasalanan mo sa kanya? Kabado akong sumulyap sa sulok kung saan nakatingin si Tia Sol. Nung wala akong nakitang kakaiba roon, ay pilit ang ngiting bumaling ako sa tiyahin ni Aida. Binibiro lang kita. Pasensya na, hayaan mo't masasanay ka rin. Ito kasi yung nakakatulong sa pagluluksa ko. Pag nagpapaggap ako na nasa tabi-tabi lang si Aida, hindi na ako masyadong nalulungkot. Kung ayos lang sa'yo ang ganon, oo naman, wala kaso sa akin kung talagang gusto mo munang pumarito. Naglahad si Tia Sol ng kamay. Bago ko matanong kung ano ba ang hinihingi niya sa akin, ginuso niya yung bag ko. Noon pa man, pansin kong may kakaiba na kay Tia Sol. Naaalala ko na nabanggit pa sa akin ni Aida na nung bata raw ang tiyahin niya, may naging kaibigan daw itong duwende. Hindi ko naman yun pinaniwalaan. Pero habang patagal ng patagal ang pagsasama namin sa iisang bubong, unti-unti na akong naniniwala na may kung anong espesyal kay Tia Sol, o kung hindi ganun o wala naman, baka nababaliw siya gawa ng pagluluksa niya. Huwag ka mag-alala. Gumagana ang plano ko. Gumagana ang plano natin. Pag wala lang maniniwala sa kanya, kasi kalat na sa atin na nasisiraan siya ng bait. Sisimulan ko na yung... Tumigil si Tia Sol sa pagsasalita. Lumingon siya sa gawi ko na para bang may nagsasabi sa kanyang nakatayo na ako roon. Pagngiti niya sa akin, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Aya, ang aga mo yatang nagising. Wala namang pasok kayong araw, hindi ba? Kanina ka pa ba dyan? Hindi po, kakabangan ko lang. Ang init kasi ng kwarto, nagising po ko. Kayo po, maaga po ba kayo nagising? Abay, oo. Nagluto ako ng agahan. Naligo na rin at naghanda para sa check-up ko. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Wala rin naman po akong planong pumasok ngayong araw. Talaga? O sige. Kailangan mo kong samahan. Sagot mo yung check-up ko, di ba? Pati yung mga gamot. Sabi sa akin ni Aida,
Pinangako mo raw yun sa kanya. Po, Oh, ba't gulat na gulat ka? Huwag mo sabihin na wala kang planong tuparin ang pinangako mo sa pamangkin ko. Masama yun, Aya. Pag may pinangako ka sa patay, kailangan mong tuparin ang pangakong yun dahil pag hindi, magagalit sila. Gusto mo bang mas magalit pa sa'yo si Aida? ako pong bahala sa check-up at sa gamot nyo. Pinangako ko naman po talaga kay Aida yon. Wala po akong plano na hindi po yun tuparin. Ang ipinagtataka ko lang po, Tia Sol, paano niyo po nalaman yon? Hindi naman na po kayo nagkausap ni Aida, di ba? Kailan niya po sinabi? Nung nakaraan lang. At alam mo ba, na hindi lang yun ang sinabi niya sa akin. Po, siyang naman, ang aga-aga naman pong pananakot niyan. Hindi po kayo nakakatuwa. Sino ba nagsabi sa'yo na tinatakot kita? Hindi ano? Ang totoo nga dyan nagsasabi ako ng totoo sa'yo. At hindi ko na kayang makipagplastikan pa sa'yo. Hindi ko na kayang makipagplastikan sa babaeng naging dahilan ng pagkamatay ng apo ko. Galit na galit akong sinakal ni Tia Sol. Paulit-ulit kong tinapik ang kamay niya para iparating na hindi na ako makahinga. Pero hindi pa rin niya ako binitiwan. Pagpikit ng mga mata ko, napabalikwas ako ng bangon. Opo, panyero, panaginip lang yun. Isang panaginip na kahit kailan ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nung mag-sink in po yun sa akin, agad kong ginala ang mga mata ko. Ang dilim ng buong bahay. Tanging maliit na tanglaw lang galing sa kwarto ni Chang ang pwede kong sundan para makakita. Dala ng takot, pinilit ko ang sarili kong lumakad papunta sa kanya. Chang, bakit po walang ilaw? Nag-brownout po ba? May kandila pa po ba rito? O, pwede mo po kaya akong samahan sa kusina? Natatakot po akong pumunta ron na mag-isa eh. Chang, ano pong ginagawa nyo? Ano po yung hawak nyo? Alam mo ba kung ano ang meron sa araw na ito? Po? 40 days. 40 days na simula nagbabatay ang pamangkin ko. Nandito pa rin siya, Aya. Hindi pa rin siya makatawid kasi galit na galit pa rin siya hanggang ngayon. Mapapayapa lang siya pag naiganti ko na siya sa mga taong may kinalaman sa pagkamatay niya. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan ko siyang ipaghiganti. Ipaghihiganti ko siya. Paano mo naman yung gagawin, Chang? Maski makapasok nga sa mansyon. Hindi niyo po pwedeng gawin. Humalakhak si Chang Sol. Habang lumalakas ang tawa niya, pasama ng pasama ang tingin niya sa akin. Umisang hakbang ako palayo sa kanya. Bago ako makabalik sa kwarto ni Aida na ginagamit ko, nablot na niya ang braso ko. Alam mo ba kung ano yung banikang ito? Ikaw ang tutulong sa akin na may paghiganti si Aida. Nandito siya, Aya. Hindi niya direktang sinasabi sa akin kung anong kinalaman mo sa nangyari sa kanya. Pero alam ko na meron. May buhok nyo ni na senyora ang manikang ito. Kung sino man sa inyong apat ang tatabla ng gagawin ko, ibig sabihin, yun ang taong hindi nagpapatahimik kay Aida. Yun yung taong may malaking kasalanan sa kanya. Kung may kasalanan ka kay Aida, umamig ka na. Huwag mo nang hayaang umabot pa ako sa sukdulan. Umamig ka na! Umamig ka na! Umamig ka na! Anong kinalaman mo sa pagkamatay ni Aida? Anong ginawa mo? Amin! Umamig ka! Nanghihina ako natumba. Pagtapat ni Tia Sol sa harap ko, dali-dali akong lumuhod. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako, Chang. Hindi ko po sinasadya.
Maniwala po kayo. Talagang hindi ko po alam na aabot po sa ganito. Na kapag inako niya yung kasalanan ko, na siya ang mapapatay. Chang, alam ko po na hindi ako singbait ni Aida. Pero hindi naman po ako ganun kasama. Kung alam ko lang po na may ganun gagawin sila senyora, hindi ko po siya igigiit, Chang. Patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na po na gawa kong yun. Sobrang pinagsisisihan ko na po. Ginagawa ko na rin naman ang lahat para ako'y magbago. May babalik ba ng pagbabago mo ang buhay na nawala? Yung buhay ni Aida, hindi na, Aya, hindi na. Ang laki ng kasalanan mo kay Aida. Hindi pwede na hindi ka magbayad. Kailangan mong magbayad. Chang, nakukuba na po ako para sa inyo. Ginagawa ko na lang po ang lahat na pwede kong gawin. Para matupad po ang ipinangako ko sa kanya na ako ang bahala sa inyo. Hindi pa po ba sapat yun? Anong klaseng pagbabayad pa ba ang gusto niyong gawin ko? Yung bang humarap ako kina senyora para umamin? Para ano? Para mapahirapan din ako at mapatay? Yung po ba ang gusto niyo? Yun ang tama. Kailangan mong gawin yun para malinis ang pangalan ni Aida. Pero Chang, makukulong ako. Ipakukulong nila ako, Chang. Dire-diretso na ang patak ng luha ko nang muli akong lumuhod kay Tiang Sol. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin pero nakita ko kung paano tumakas ang luha mula sa mga mata niya. Chang, hindi ba't para niyo na rin po akong pamangkin? Di ba sabi niyo noon mahal niyo ako? Tayo na lang po meron sa isa't isa. Kalimutan niyo na po to, please. Patawarin niyo na po ako, Chang. Patawarin niyo na po ako. Pinagbayaran naman na ni Aida yung kasalanan ko eh. Ayoko pong makulong, Chang. Mali ka. Akala mo lang nagbago ka na. Pero hindi. Ikaw pa rin yan. Sa bibig mo na rin mismo nang galing. Makasarili ka pa rin hanggang ngayon. Napakasama mo. Ako po? Nakasarili pa rin? Yung pa rin po ba ang tingin niyo sa akin, Chang? Sa kabila ng pagpapagod ko para sa inyo. Bata pa lang ako, kilala niyo na po ako. Alam niyo po kung gaano ako kaluho. Kaya nga ako napunta sa ganoong sitwasyon eh. Kaya kinailangan ko magnakaw para mabayaran po yung utang ko para sa mga gamit at kung ano-anong pinilit kong magkaroon lang at may pagmayabang. Nung namatay si Aida, nung lumipat ako rito at lumapit po sa inyo para alagaan ka't samahan, tinigil ko na po yun. Maniwala kayo. Maski yung pambili ng paborito kong sabon, hindi ko na tinirhan ang sarili ko. Sa kabila ng sakripisyo kong yun, mayabang pa rin ang tingin mo sa akin. Hindi pa rin ako nagbabago, ganun ba? Hindi pa rin ba sapat lahat ng sakripisyo ko para pagbayaran ko ang utang ko kay Aida? Anong klaseng pagbabayad ba ang gusto niyong gawin ko? Anong gusto mong gawin ko? Kailangan mong managot sa batas, Aya. Kailangan mong umamin. Akuin mo ang kasalanan na sa dahilan kung bakit namatay si Aida. Kapag ginawa mo yon, saka pa lang kita mapapatawad. Saka ka pa lang niya mapapatawad. Ayoko. Ayoko, Chang. Hindi ko gagawin yon. Hindi ko kaya. Sira na ang buhay ko. Ayoko nang sirain pa yun lalo. Kung ayaw mo, hindi ako na lang ang magsasabi kina senyora ng totoo. Bagaman ayaw kong i-blackmail si Chang, napilitan akong ilabas ang cellphone ko
kung saan nakasave yung video niya habang tila kinakausap niya si Aida. Kahit siya lang naman mag-isa sa sala. Pag ginawa niya po yun, mapipilitan po akong ipangalandakan sa buong barangay na nasisiraan na po kayo ng ulo. Tingin niyo po ba may maniniwala sa inyo? Na paniniwalaan pa rin kayo nila senyora? Hindi po. Wala pong maniniwala sa inyo. Gaya nung nangyari kay Aida, ako pa rin ang paniniwalaan nilang lahat. Hayop ka. Wala ka talagang puso. Niloloko mo lang ang sarili mo sa pagpapaliwanag nagbago ka na. Yung gaya mo, hindi na kayang magbago niyan. Kahit kailan, hindi! Lumayas ka. Lumayas ka! Huwag ka nang magpapakita pa sa akin! Huwag ka nang magbabalik pa dito! Hindi na ako nag-aksaya ng oras na kunin ang mga gamit ko. Nung unay takot na takot ako sa pwedeng gawin ni Tiang Sol dahil sa galit niya. Pero paglipas ng ilang araw at linggo, sumagi sa isip kong baka pinili na lang ni Tiang na tumahimik. Kahit na umamin ako sa nagawa ko, wala naman siyang ebidensya. Kung isumbong man niya ako sa pulis, tiyak na malilinis ko rin ang pangalan ko at siya ang lalong masisira. Ano? Anong ano? Binisita ka ba ni Aida? Ano? Ikaw talaga ang aga-aga. Puro ka na naman kalokohan. Seryoso ako. Isang linggo lang napapanaginipan ng mga kasamahan natin sa trabaho si Aida. Ewan ko ba kung nagpaparamdam siya kasi walang umaalala sa kanya nung 40 days niya. Maliban sa'yo at nung tiyahin niya. Basta. Parang iniisa-isa niya yung mga nakasama niya rito. Tingin mo nagmumulto siya? Mas magmumulto siya pag di tayo umalis sa poder ng amo nating may kinalaman sa pagkamatay niya. Alam mo, Rhea, yung bunganga mo nga. Mamaya niyan may makarinig pa sa iyo eh. Marinig ka rin, senyora. Madamay pa ako at masisante. Nasa Manila sila eh. Saka ba't naman sila magsisisante? Pag ginawa nila yun, di lalong sila nagbumukhang guilty sa pagkamatay ni Aida, di ba? Tama na nga yan. Magtrabaho na rin tayo. Kung hindi ka pa dinadalaw ni Aida at lahat ng mga nakatrabaho natin pati ako, nadalaw na niya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Ayoko na makinig sa'yo. Mamayang gabi, ikaw na ang bibisitahin niya. Hala ka, Aya. Hala ka talaga. Mag-iingat ka ha. Magdasal ka. Kung ako sa'yo, magsuot ka ng rosaryo para di ka bangungutin. Bagamat natakot ako nung una, sa haba ng araw at sa dami ng mga ginawa ko sa mansyon, nakalimutan ko rin kagad ang kalokohang kinuwento sa akin ni Rhea. Naalala ko na lang yun nang papikit na ang mga mata ko. Pilit ko man yung winaksi sa isip ko. Bumabalik pa rin ang kung ano-anong imaheng ginagawa ng isip ko habang pilit ko yung kinakalimutan. Mas nagiging malinaw ang mga bagay-bagay na naiisip kong pwedeng mangyari para matapos na't makapagpahinga na ako. Pinili kong abutin ang rosaryo ko sa drawer. Habang binubuksan ko yun, napansin kong parang stuck yun. Tila may pumipigil o nakabarang kung ano. Gawa ng iritasyon, pumangon ako sa kama at buong lakas ko yung hinila. Laking takot ko nang pagbukas ko sa drawer. Bumulaga sa akin ang isang kamay. Kamay yun ni Aida. Hinawakan niya ang ulo ko at parang may sapilitan siyang dinukdok at pinasok sa anit ko. Tama na, Aida! Tama na! Tama na! Tigilan mo na ako! Pabayaan mo na ako! Manahimik ka na! Manahimik ka na! Paulit-ulit ko yung sinigaw nang maramdaman ko na wala ng kahit na anong bigat o puwersa sa ulo ko. Dali-dali akong nagmulat, kunit noo kong nagpalinga-linga at malalim na lang na napundong hininga nang mapagtanto kong panaginip lang yon.
Binabangungot lang ako. Kahit parang pagod na pagod pa, wala akong choice kung hindi ang bumangon at maganda para sa pagpasok. Aba, ang laki ng eye bags natin ah. Hindi ka nakatulog ano? Hala, binisita ka pa ni Aida? Huy, ano? Oo, binisita ka nga niya kagabi. Paano? Nagpakita ba siya sa'yo? Napanaginipan mo ba? Binangungot ka ba? Oo, ang sama nga eh. Teka, yung pinakitaan ni Aida sa panaginip niya, isang beses niya lang naman pinakitaan, di ba? Ikaw, nung nagpakita siya sa panaginip mo, isang beses lang, di ba? Hindi na nasundan. Hindi na ulit nasundan. Kasi, hindi naman talaga siya dumalaw sa panaginip ko. Wala sa aming nakapanaginip sa kanya. Yung pinagsasabi ko kahapon, hindi yun totoo. Pinagtitripan ka lang namin. Nagkapustahan lang naman na matatakot ka pag sinabi namin na napanaginipan talaga namin siya. Pero ikaw na panaginipan mo. Nakakatakot ano? May ginawa ba siya sa'yo? Ano? Bago ko magkwento kay Rhea, yung panaginip ko, bigla akong napahawak at napakamot sa ulo ko. Ang kati-kati, parang may gumagapang hindi sa anit ko, kundi sa loob noon. Nang mapansin ni Rhea na ang tagal-tagal ko nang nagkakamot, pinigilan niya ako. Ano yan? May kuto ka na ba? Ang arte mo. Nung malaman mo na dati na may kuto ko, tas ikaw pareha. Sorry. Ano yan? May kuto ka na rin? Ay ha, ang arte-arte mo nung nalaman mo na dati na may kuto ako, tapos ikaw rin pala magkakaroon. Tama na nga yung kakaganyan mo. Baka mabutas na ang ulo mo. Magsuyod ka na lang pag uwi mo mamaya. Eh hindi ko mapigilan magkabot eh. Ang kati talaga. Parang may nag-uukit sa ulo ko. As in, sobrang sakit. Ang kati. Ha? Akin na nga, patingin ako. Agad na napaatras si Rhea at sa takot ay napasigaw pagsilip niya sa ulo ko. Bakit? Anong meron sa ulo ko? Kuto? Ha? May kuto nga ako. Marami ba? Isang kumpol? Eh ba't wala akong nakakapa? Kung marami akong kuto, dapat kanina pa ako may nakuha, di ba? Hindi yun. Yung ulo mo. Parang nauka mo na yung angal. Sorry. Hindi yun. Yung ulo mo. Parang nauka mo na yung anit mo sa kakakamot. Sugat na. Sugat-sugat. Ikaw kasi. Anong klaseng daliri ba meron ka? Itigil mo na nga yan. Ano ba? Itigil mo na yan. Mamaya utak mo na pala yung binubungkal mo. Hindi mo pa alam. Kahit hirap na hirap akong magtrabaho dahil sa iniinda kong kakaibang kate sa ulo, pinilit ko na magpatuloy. Kahit nag-away kami ni Tiyangsol, ay may tsansang hindi niya tatanggapin yung maintenance galing sa akin. Gusto ko pa rin kasi siyang bigyan, kaya hindi pwede na mabawasan yung perang kikitain ko. Pagkalipas ng araw, yung kate sa ulo ko na hindi ko malaman kung ano ba yung dahilan, unti-unting gumagrabe. Bukod sa hindi ko na matiis ang pangangatinon at tapdi, hindi rin natutuyo ang sugat ko sa ulo. Parang ang mas lumalaki pa yon at nagiging dahilan na ng paglalagas ko ng buhok. Meron na rin itong malansang amoy na para bang mas bumabaho pa ng bumabaho. Ganun pa man, hindi ko pa rin magawang dalhin ang sarili ko sa ospital. Ang ginagawa ko na lang ay langgasan yon gamit ang dahon ng bayabas sa pag-asang magigising na lang ako isang araw na tuyo na yon at magaling. Tiyangsol! Tiyangsol, sandali lang! Alam kong galit ka sa akin at hindi mo na ako mapapatawad. Pero alam mo naman na may pinangako ko kay Aida, di ba? Na ako na ang bahala sa'yo. Sa dami ng pinangako ko sa kanya, gusto ko na kahit yung huling pinangako ko sa kanya, matupad ko, kaya please. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po akong magawa yun. Tanggapin niyo po yung mga gamot na binili ko po para sa inyo. Hindi ko mabasa ang ekspresyon sa muka ni Tiyangsol. Pagbukas niya ng gate,
Tinalikuran niya na ako at pumasok na siya sa bahay nila ni Aida. Wala akong plano na sumunod sa loob. Bago ko maiwan yung supot ng gamot sa may pinto, bumalik si Tiang Sol sa labas. Napansin ko ang tingin niya sa ulo ko. Punong-puno ng pandidiri ang mga mata niya. Pagkapako sa sombrerong suot, napansin kong mamasa-masa yun. Pag-alis ko ng sombrero para i-check kung dugo ba ang galing sa ulo ko na bumasa roon, narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Tiang Sol. Dala ng pagkataranta, napahawak ako sa ulo ko para takpan yun. Pero dali-dali ko rin yung inalis nang may maramdaman akong kumpol ng nagsisigalawang malambot na kung ano. May nahawakan po akong kung ano sa ulo ko. Hindi ko po alam kung ano yun. Tiang Sol, pwede bang patingnan kung ano to? Para po kasing uod yung nahawakan ko eh. Pag-angat ko ng tingin kay Tiang Sol, hinanda ko na ang sarili ko para makita ang pandidiri niya, pero imbisyon, mukha ng taong sobrang nakukonsensya ang bumungad sa akin. Salamat sa gamot. Pero wag mo nang sayangin ang pera mo. Mula sa araw na ito, ako na bahala sa sarili ko. Kaya ko na ang sarili ko. Umalis ka na. At huwag ka na magpapakita sa akin. Ganyan po ang itsura ko nung gabing namatay si Aida. Nung gabing sobra-sobra akong kinain ng konsensya ko, Tiang. Nakukonsensya ka, Tiang. Naaawa ka sa akin. At parang may pinagsisisihan. Bakit po? May kasalanan ka ba sa akin? May kinalaman ka ba sa nangyayari sa akin? Aya, umalis ka na. Sige na, alis na! Umakto ko na parang susundin ko ang sinasabi niya. Nung kampante na si Tiang, bigla akong pumasok sa loob ng bahay. Wala akong nakitang kahit na ano sa sala, kaya sa kwarto niya ako dumiretso. Pagkakita ko sa mesa niyang may altar ng kung ano't manika na may kumpol ng nakakadiring maliliit na uod. Hindi makapaniwala akong napatingin sa kanya. Ano to, Tiang? Anong ibig sabihin nito? Sabihin mo, may kinalaman ka ba sa nangyayari sa akin? Ano to? Kinukulam niyo ba ako? Hindi to basta pangungulam lang. May isa pang tawag dun eh. Barang, hindi ba? Binabarang mo ko. Mambabarang ka, Tiang. Kailan pa? Paano ka natuto? Sino nagturo sa'yo? Hindi niya ako sinagot. Napansin ko ang kakaibang libro sa ibabaw ng lamesa katabi ng manika. Bigla kong naalala yung sinabi sa akin ni Aida noon, yung tungkol sa kaibigan ni Tiang Sol na diwendeng nagbigay sa kanya ng kakaibang libro. Galit na galit ko yung kinuha sa mesa. Bago ko yun mapunit, ay binasag na ni Tiang Sol ang katahimikan niya. Hindi matitigil at matatapos ng pagsira sa libro ang ginawa ko sa iyo, Aya. Kahit sunugin mo pa yan ngayon, walang magbabago. Mapapanusahan at mapapanusahan ka pa rin. Patuloy ka pa rin pahihirapan ng pambabarag na ginawa ko. Hanggang sa tuluyang kang magsisi. Matatapos lang ang lahat ng paghihirap mo kapag napagbayaran mo na ang mga kasalanan mo. At paano ko malalaman na bayad na ako sa kasalanan ko, Tiang? Pagpatay na ako. Yun po ba ang gusto niyo? Ganong kabayaran ba ang kailangan mo sa akin? Kaya ka pagsisihan mo, Aya. Totoong pagsisihan mo yung kasalanan mo kay Aida. Yung kasalanan mo sa aming dalawa. Maniwala ka sa akin. Mabigat sa loob ko na gawin ito sa iyo. Nasigilig ka sa ganitong paraan. Alam mo, Tiang, mas bagay tayo magtiyahin. Pareho tayong sinungaling eh. Mabigat sa loob mo na parusahan ako, pero kailangan
Kalokohan! Kung talagang mabigat sa loob mo na gawin to sa akin, edi sana hindi mo na itinuloy. Pwede po bang huwag niyo nang bilugin ang ulo ko? Gusto mo kong parusahan, yun lang yun. Huwag mo nang subukang paniwalain pa na minahal mo rin ako. Gaya ng pagmamahal mo kay Aida. Kasi alam ko namang hindi. Panyero, isa sa pinakatatakutan ko ay yung mamatay ng maaga. Ang bata ko pa nung mga panahon yun. Marami pa akong gustong marating. Marami pa akong gustong patunayan. Yun ang nagtulak sa akin para humanap ng manggagamot na makokontra sa pambabarang ni Tiyangsol na unti-untit araw-araw akong pinapatay. Hindi na mabilang sa daliri yung dami ng manggagamot na nilapitan ko. Lahat sila hindi ako natulungan. Lahat sila, iisa lang ang sinasabi. Yung pambabarang daw na ginawa sa akin ay wala raw balak na singilin ako gamit ang buhay ko. Pero tiyak na meron yung kukunin sa akin na magiging dahilan para hindi na ako maging normal. Nakakatawa mang isipin pero sobrang importante sa akin ng buhok ko. Buong akala ko ay yun ang mawawala sa akin hanggang sa magising ako isang araw na may kakaibang sakit akong nararamdaman sa mga daliri ko. Sumagi sa isip ko na baka nasuklo lang yun. Pagtapos kong linisin yung nangingirot at mas dumaraming sugat ko, gamit ang pangontrang nakuha ko sa huling manggagamot na sumubok na lunasan ang kalagayan ko, naghanda na ako sa pagpasok sa mansyon. Laking gulat ko na lang nang salubungin ako ni Rhea at pabigla na pumasok sa loob. Anong hindi na ako pwede magtrabaho dito? Si Santi na ako, tanggal na, ganon. Bakit? May nagawa ba ako? Ano raw ang kasalanan ko? Si Senyora. Gusto ko makausap ni Senyora. Aya, wag na matigas ang ulo mo. Kahit magpumilit ka pa, hindi ka kakausapin ni Senyora. Nandidiri yun sa'yo eh. Alam niya na kasi yung tungkol sa ulo mo may sugat at iniuud. Pero wag ka mag-alala, ito oh. 2 buwan na sahod mo raw to. Wala akong binawas dyan kahit piso ha. Pasensya ka na talaga, Aya. 2 buwan na sahod? Rhea, hindi ito ang kailangan ko. Trabaho, yun ang kailangan ko. Parang awa niyo na. Huwag niyong gawin to sa akin. Paano na lang ako? Saan na ako magtatrabaho? Paano na ako mabubuhay? Pagpasok ni Rhea sa gate, dali-dali niya na yung sinara. Taranta kong kinalabog ang gate. Bawat katok, nakararamdam ako ng kakaibang sakit sa kamay ko. Pakiramdam ko, nadudurog ang buto sa parting yun ng katawan ko. Ganun pa man, ay hindi ako nagpatinag. Sunod-sunod pa rin katok ang ginawa ko at tumigil lang nang makita kong parang may internal bleeding na nangyayari sa kamay ko. Pagdating ko sa ospital, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, agad akong kinausap ng doktor. Meron daw akong flesh-eating disease. Masyado na raw yung advance at malala. Kailangan na raw putulin ang kanang kamay ko. Yung kamay na ginamit ko para tawagan sina Senyora at isumbong si Aida sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Sa mga oras na yon, bagaman may siyentipikong paliwanag, ay tinanggap ko ng hindi talaga yon flesh-eating disease. Hindi yun ang dahilan ng pagkaputol ng kamay ko, kundi ang pambabarang ni Tiyangsol sa akin. Imbis na mawalan ng pag-asa at magalit, napaiyak na lang ako. Pagkatapos kong maputulan ng kamay at braso, tuluyan ko lang natanggap na ito na ang kabayaran sa lahat ng pagkakasala ko. Paglabas ko ng ospital, nanahimik ako sa bahay. Imbis sugurin si Tiyangsol at sisihin siya sa nangyari sa akin, ay humanap ako ng paraan para magkaroon ng bagong hanap buhay. Ang pagbebenta po ng balot, ang bagong trabaho na bumuhay sa akin, panyero. Pagkaraan ng ilang linggo na hindi
Pagkukrus ng landas namin ni Tiyangsol, bigla ko na lang siyang napansin na nakatingin sa akin sa pwesto ko sa di kalayuan. Nang mapagtanto niya na napansin ko na siya, ay dali-dali siyang umalis. Tiyangsol! Tiyangsol, sandali! Nakakaloka ka naman. Nakita mo nang hinahabol kita. Narinig mo na rin akong hindi magkandao-gaga sa pagtawag sa pangalan mo. Diretso ka pa rin. Hindi ka ba naaawa sa akin? Hindi pa nga ako masyadong magaling. Pinahirapan mo pa ako sa paghabol sa'yo. Pagsenyas ko sa kanya na maghintay, dinukot ko yung supot ng perang lagi kong dala para maibigay sa kanya sakaling magkita nga kami. Para sa inyo po yan. Pambili niyo po ng maintenance at pampacheck up po. Yung para po sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan ko na lang din po ibibigay sa inyo. Ano ba ito? Tiyang naman. Bingi lang. Kasasabi ko lang po sa inyo, di ba? Para nga po yan sa... Ang ibig ko sabihin, bakit mo ito ginagawa? Eh di ano pa po ba? Para tuparin ko po yung pangako ko kay Aida. Hindi na, kunin mo na ito. Tapos na tayo. Yung nangyari sa'yo. Yung nangyari po sa akin, karma ko po yun. Dahil po sa nagawa ko. Sabi niyo po, na yung gaya ko po wala na pong tsansang magbago. Gusto ko pong patunayan po na mali po kayo. Na hindi totoong hindi ko kayang magbago. Stay put ka lang, Chang. Patutunayan ko po sa inyo na mali ka. Magiging kasing bait po ako ni Aida. Baka taon na abutin bago niya ako maging kasing bait. Pero magiging mabuti po akong tao. Promise. Sa pilitang kong pinahawakan kay Chang ang pera. Nang hindi niya na yon binalik sa akin, tinalikuran ko na siya para balikan ang pwesto ko. Panyero, yun na po ang huling beses na nakita ko si Tiyangsol. Buong akala ko nung unay sinasadya niya akong iwasan. Kaya, nung ilang araw na lang ay kailangan niya nang magpa-check up ng sumunod na buwan. Dinayo ko na po siya sa bahay nila. Pero wala siya roon. Ang sabi ng kapitbahay nila, umalis na raw si Tiyangsol. Wala raw silang ideya kung saan ito lumipat o kung bakit ito lumipat. Bagamat wala na sa amin si Tiyangsol, hindi ko po tinigil yung pagtatabi ko ng pera para sa pagpapagamot niya. Pagkaraan ng ilang taon na paghihintay, tinanggap kong hindi na nga kami magkikita ulit. Ganun pa man, ay hindi ko magawang angkinin ang perang tinabi ko. Minarapat ko pong i-donate na lang yon sa isang foundation. Yun po ang nagsimula ng tradisyon ko na taon-taon. Tuwing death anniversary ni Aida, ay nagbibigay ako ng tulong para sa mga kapuspalad. Yun po yung naging paraan ko para patuloy na pagbayaran ang kasalanan ko sa matalik kong kaibigan. Bagamat alam ko na hindi ko yun lubos na mapagbabayaran kahit kailan. Ngayon, mas matanda na ako at mas malinaw na sa akin ang tama't mali. Mas lalong hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pagtatraidor ko kay Aida. Ang tanging pwede ko na lang gawin ay umasa na isang araw gigising ako na napatawad ko na ang sarili ko kahit pa napaka-imposible na mangyari yun. Sa ngayon ay humahawak na lamang ako sa aking pananampalataya sa Diyos na balang araw ay mapatawad ako ni Aida. Mapatawad ako ng Diyos at mapatawad ko ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po, Panyero. At maraming salamat po sa inyong paglalahad. So yun mga Panyero, isa na naman pong kwento ang natapos at inyong napakinggan sa araw na ito. Ano pong masasabi nyo kay Aya?
na pinagkanulo ang kanyang sariling kaibigan. Napakabait na kaibigan na si Aida. Ano pong masasabi nyo sa kanyang ugali na maluho, mayabang, mapaghangad ng labis? Comment nyo lang po sa ibaba at babasahin ko po at isa-shoutout ko po kayo sa ating next video. So yon, punta na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po kay Lunisa Cobo, Rona Chon, Lea Steele, Cutes Bivora, Luz Rivera. Shoutout po kay Sammy Lumiques. Shoutout po kay Aurora Buenavista. Shoutout po kay Vincent Kabungkal. Sabi nga pala ni Aurora Buenavista, wala nang faithful ngayon, Sir Blair. Lalo na ang daming dating apps. Yan ang mga panira. Sir, ang leeg mo baka stiff neck ka na yan. Magka-neck rotation pag may You make my day fullest of smile. Di ramdam ang pagod at hirap ng buhay. Basta may upload ka. Naku, maraming salamat po sa inyong suporta, Ma'am Aurora Buenavista. So yon mga idol. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking YouTube channel. Saludo po ako sa inyong lahat.